Hello guys! So, thank you so much sa pag-avail nung aking lending business tracker via Google Sheets. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagamitin. So, first, makaka-receive kayo ng email galing sa akin. So, i-click nyo lang yung email na yon. And then, basahin nyo siya. Mas maganda mabasa nyo siya at maintindihan nyo kung ano yung nilalaman nung ating lending tracker. And then, i-click nyo yung link na ipoprovide ko para sa ating system. Then maglo-load lang siya ng mga ilang minutes. Then wait nyo lang siya. So yun, tapos na siyang mag-load. Lalabas na to. Then click nyo lang tong make a copy. Okay, so done nyo na siyang makopy, then lalabas na to. Ito na yung pinaka-dashboard nyo, pinaka-tracker nyo. So before we proceed kung paano siya mapapagana, iisa-isahin natin siya. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo maliligaw dito sa tutorial na to. Basta intindihin nyo lang siya. So, dito pwede nyo na siyang i-customize. Like, for example, ito, papalitan ko na siya ng pangalan. Like, lalagay ko na lang muna dito is business name. So, yun, dito muna tayo sa pinaka-first page. I-walkthrough ko lang kayo, pakita ko lang sa inyo ng bahagya. So, dito sa baba, meron kasi tayong mga iba't ibang tab na ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa mamaya. So, ito yung pinaka-dashboard natin. Meron tayo ditong capital, must collect, payment collected, target net, total unpaid. So, capital, kung magkano yung inyong capital or puhunan, magkano yung dapat makolekta, magkano na yung nakolekta, magkano yung ating puhunan, or I mean, expected na tutubuin, at saka kung magkano pa hindi nagbabayad. Meron din tayong button dito, yan, apply new, and then payment. So, mamaya explain ko yan kung paano gamitin. Then, dito meron tayong payment summary. Nandito, yung mga listahan ng mga clients nyo, mga pangalan nila, kung ano yung item na kinuha, magkano yung kinuha, ano yung terms, and then dito naka-breakdown kung kailan sila nagbayad, tsaka magkano pa yung balance nila. Ayan, makikita nyo dyan lahat. So, dito sa may bandang baba, dito naglagay lang ako ng income and expenses tracker. So, pwede nyo i-customize kung paano nyo gustong i-customize. Then, ayan, dito din sa baba, pwede rin kayo mag-take down notes diyan. Pwede nyo yung palitan ng color or anything na mas babagay sa inyo. So, papakita ko muna sa inyo yung credit card tab. So, bakit ba ako merong credit card tab? So, yun, isa na rin sa idea yun para sa inyo. Kasi ako, ang ginagamit ko sa business ko is credit card. So, kung ano yung sa swipe ko ngayon, by the next month ko pa siya babayaran. Kaya maganda sa business na meron kang credit card. So, ito for multiple credit card holder siya. So, meron akong Maya, East West, RCBC, etc. So, dito nakalagay yung billing date kung ano yung expected billing date ko. Then, dito sa due date, naka-automated na siya. Like, for example, after billing date, ilang days mo siya dapat bayaran. So, ayan, nakalagay na siya. Pwede nyo i-customize yan. May formula siya dyan. Pwede ko kayong i-guide kung paano. Ayan, like for example, ito sa Maya ko, meron yan. Papalitan natin ng billing date din yon na bago yung kanyang due date. So, ayun. Kasi after billing date nito, 20 days magbabayad na ako. So, yun yung due date niya. So, meron siyang remaining limit, amount due, business purposes, personal purposes, and unbilled. Ngayon, magta-type tayo dito. Like, for example, magbibili tayo ng shoes SM. Ayan, bibili tayo ng shoes. Tapos, yan lagay natin. So, sa credit card, kunyari, ang babayaran sa credit card ay ganyang amount. Then, payment natin, purpose natin, kunyari, personal lang. Pero pwede nyo ilagay business, personal, or not applicable. Pero since pang ano siya, pang personal purposes, lagay natin personal purposes. So, unpaid siya since hindi pa siya bayad. And then, ayan, piliin muna natin yung Maya. For example, Maya lang siya. Pwede kayong mag-take down notes ng remarks dyan kung gusto nyo. So, yun, makikita nyo dito sa amount yun, naging 1,000 siya. And then, dun sa personal, naging 1,000 din siya. So, ayan yung tracker nyo. Ayan, makikita nyo na agad dyan kung magkano yung babayaran nyo. Like for example naman, ang gagawin naman natin dito ay for business purposes. Kunyari, ginamit natin siya for business purposes. Yan, lalagay ako dito ng amount. And then lalagay natin is business, unpaid, and then same bank. Ayun. So kung makikita nyo, nagdagdagan yung ating amount due kasi nadagdag yung business and personal purposes natin. So sa unbilled, ayan, makikita nyo dyan. Mag-try tayo dito ng isa para sa unbilled. Ayan, kunyari bibili tayo madaming shoes. Ayan, sample lang to.
Lagay natin ulit yan, SM, shoes, then lalagay tayo ng amount kung magkano. Then, kunyari for business ulit siya. Ayun. So, kung makikita nyo, pumasok siya dun sa unbilled natin. Sa amount due, makikita nyo, hindi siya pumasok. Kasi, ang amount due is business and personal lang nung current billing date lang ninyo, which is yung para lang sa ngayong February. Okay, so let's jump dito na sa calendar natin. Ito yung pinakamagandang picture ng tracker natin. So, bakit? Kasi, syempre, meron kayong multiple clients at hindi nyo alam kung kailan ang mga due date nila, magkano yung babayaran nila. So, ito yung pinakamaganda dito. So, ito, pwede nyong palitan yung mga names and then yung amount niya. So, nakabase yan sa kung ano yung, syempre, name ng client nyo. Ito is for ano lang naman siya, for sample purposes lang. Ayan, kagaya nito, maglalagay ako dito. Ako, kunyari may client ako na uutang sa akin. Nilalagay ko na agad kung ano yung date, kung kailan ang due date niya para hindi ko na nami-miss yung mga due date. Ayan, lagay natin yung, kunyari, 25th and 10th of the month. Then, lagay natin yung name niya, then yung amount. Ayan. So, automatic naka-record na siya dito sa calendar natin. Kasi pag inalis natin siya, ayan, kung makikita nyo, pumasok siya nung araw na yon. Pag tinry natin siyang alisin, kita nyo, nawala siya. Pag tinry natin siyang ibalik, ayan, nakita nyo, bumalik dun siya sa calendar. So, itong calendar na to yung tinginan nyo para dun sa kung sino yung may due date ng gantong araw. So, itong calendar na to is for the whole week or for the whole month na siya. So, ito, pwedeng lagyan ng checklist. Pwede nyo i-check kung bayad na sila or wag nyo i-check kung hindi. Pero yung sa akin kasi umaabot ng halos 100. So, ang ginagawa ko, binubura ko siya. Ayan. Para mas, kumbaga para sa akin is, mas malinis siyang tingnan. Ayan. Pwede nyong burahin, pwede rin namang check or X. Depende sa reference nyo. Kung anong prefer nyo. Ayan. Tapos, dito, makikita nyo dito yung date. So, double-click nyo lang siya and then lalabas na kung anong date mo siya gusto. So, ito kasi is for the whole week yan. Makikita nyo dyan. Whole week na siya. Halos whole month na. Tapos yan. Ito naman is walang limitation. So, any month, pwede mong ilagay. So, yun. Kung may nilagay ka dito sa notes mo sa gilid, lalabas siya automatic dito sa calendar mo. So, wag nyo kakalimutan yon para hindi siya mawala dito sa calendar nyo. Ayan. Lalabas siya dyan. So, next tab natin dito, yung loan info. So, dito nakalagay lahat ng detalye na ilalagay nyo sa apply nyo and payment button. So, ayan is magkaka-connect yung dashboard nyo sa button, yung loan info, tsaka yung calendar. So, ang ginagawa ko dyan, ang gagawin natin dyan, so, for example, ayan, papakita ko sa inyo kung saan siya pumapasok. So, yan, dito siya papasok sa payment summary and then lalabas siya dun sa loan info. Sa loan info kasi, kung ano yung i-encode natin, papasok siya dyan. So, dito, pag ma-receive nyo tong ma-receive nyo tong template, wag nyo buburahin ng nakaselect yung column kasi mabubura yung formula dito sa may gilid. Ayaw natin mangyari yon. So, ang gagawin nyo is i-click nyo lang, i-drag nyo lang yung kung ano yung mga buburahin nyo lang talaga. Huwag nyong i-click yung buong column kasi mabubura yung pinaka-formula niya. Ayan, ganyan lang dapat siya. Ayan, buburahin nyo lang siya. Ayan, ganun. Tapos, click nyo lang yung clear. Ayan. So, ito yung apply new at saka payment button natin. Explain ko na siya. So, pag kinilik nyo yung apply new, ganito yung mangyayari. Lalabas yung authorization required. So, kailangan i-click nyo lang yung okay. Okay, so after nan, lalabas to. Click nyo lang to. Then, click nyo to. Yung pipindutin ko dito. Ayan. Then, i-select all nyo lang siya. Ayan. Then, proceed. Continue tayo. Then, okay na siya. So, sa first click nyo, ganun na lalabas. Pero sa second click nyo, ayan. Ganyan dapat yung lalabas niyan. Try natin sa payment.
Ayun, lumabas na siya. Okay, so sa apply nyo, ito yung mga client nyo na mga bago pa lang, yung mga wala pang records or bagong loan na ulit. So, lagay tayo dito for example, ito yung pangalan. Ito nilalagay ko, nagko-coding ako kasi hindi natin may iwasan may mga kliyente na re-repeat client. So, yan, nilalagay ko -001. Ganon. Para may coding. Para susunod na loan nila, lalagay ko na is 002. Ganon siya. So, dito, kung magkano yung, kung ano yung item na kukunin nila sa akin. Ayan. Kunyari, ito, yan, yung item, for example. And then, kung magkano yung loan amount. For example, 500 yung monthly niya sa akin. Sa akin kasi semi-monthly ako. So, 2 times a month, ibig sabihin, 500 times 2 will be 1,000. So, meron siyang 1,000 sa akin na utang every month. So, 3 months ang term niya sa akin. So, dito ilalagay ko 3,000 kasi 3 months. Then, kung magkano yung kapital, kung magkano yung binayaran ko or magkano yung pinuhunan ko. Tapos sa amortization, 500. 500 kasi yung utang niya sa akin every semi-monthly. Ganon siya. Then, save nyo lang siya. So, ulit wag kayo malilito. Pangalan ng kliyente, anong item, magkano yung kapital, kung ilang terms yung babayaran niya, then kung magkano yung kanyang babayaran dapat every, kung magkano. Kung weekly kayo, monthly kayo, ganun. Lagay nyo lang siya. Then, save lang natin siya. Then, yon meron siyang check sa baba. Kung makikita nyo, nag-check na siya. Ayun, X nyo na siya. So, kung makikita nyo, pumasok na siya dito sa loan info tab natin. So, dun sa loan info tab, dun na siya pumasok. Pwede nyo siyang i-search dito. Ayan. Pwede nyo siyang i-drop down lang or pwede nyo i-type, i-search nyo lang. So, like for example, gagamitin naman natin tong payment method. Kunyari, nagbayad na siya. Pwede nyong gamitin yung drop down dito, pero kung madami kayong client, pwede nyo naman siyang i-search lang. Like this, yan. Type nyo lang siya, then automatic lalabas na kung ano yung, ayan, dito, lalabas na yung mga details nung kanyang loan. Try-X natin kasi hindi siya lumabas. Minsan talaga nagkakaroon ng error dito sa part na to. Hindi siya lumalabas pero don't worry. Safe na safe yung details nun. Hindi siya mawawala. Ayun. Lumabas siya tapos biglang nawala, di ba? Minsan nagkakaroon talaga ng error na ganun. So yan, for example, magbabayad siya ng gantong araw. Then click submit. Kung makikita niyo dito sa may payment summary, sa may gilid, lang natin kasi naglo-loading pa siya. Magche-check naman siya once na pumasok. Kaya wag nyo agad i-X. Yan, kagaya nan, payment submitted na. So, kung makikita nyo agad doon, sa payment summary, lumabas agad siya doon. So, yung 3,000 niya, nabawasan agad ng 500. Then, ito yung balance niya sa may tabi. Ayan. So, try ulit natin. For example, siya naman ay magpo-fully paid na. Search lang natin yung pangalan niya. Ayan. Tapos, amount na magkano, sa date, pwede yan. Then, click nyo lang yung save. So, pumasok na siya, nag-check na siya, payment submitted, at pumasok na siya dun sa payment history. Itong part na to, ito yung sinesend ko sa mga client ko pag nagtatanong sila ng balance. So, ganun kasi yung ginagawa ko. So, alam niyo na kung paano gamitin yung payment para dun sa mga babayad. Apply nyo para dun sa mga bagong kliyente. So ito, since may details pa, alisin ko na siya. Once na na-receive nyo na tong email, lagay nyo na lang yung inyo. Okay, so ito yung isa sa mga bonus ko, which is yung tornohan. Maganda to i-add nyo sa business nyo para additional income ba. So, pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, alam nyo naman yung rules ng tornohan. Meron tayong 10 slots. So, automatic naka-highlight na dyan kung sino yung sasahod ng gantong araw. Hanggang sa baba na siya. Tapos, ang purpose nito is yung pinakalistahan mo. Like, for example, ang slot 1 mo is nagbayad ng, sa date mo, kunyari, Feb 12, nagbayad si slot 1 ng, kunyari, 500 pesos or palagay na kunyari 100 per day tayo. So, palagay na natin na nagbayad na agad siya for the whole 10 days.
For example, mode of payment niya is cash. So, ito, dito, lalabas, kung makikita nyo dito pala muna tayo. Pumasok na agad siya dito sa slot 1. So, 1,000, 1,000 total. So, ito naman, pag ikinilik mo, automatic may lumabas, diba? Okay. Diba? Lumalabas siya. Kung magkano yung babayaran. Ngayon, kunyari, worth 50 pesos lang kayo, palitan nyo lang yung formula dito, gawin nyo siyang 50. Ayan, tapos kunyari, 500 binayaran niya. Ayan, 500, 500. So, nagbabago siya. So, ito yung sample tracker ko. Para dun sa Tornohan business ko din. So, for example, ito, GCash. Ayan, nakita nyo, 1,000 na siya. Then, syempre, kailangan yung lagyan si slot 3 nang nagbayad din siya ng 500. Aside dito sa Tornohan, isa pang bonus ko dito is yung calculator nyo. So, ito, meron akong, syempre, hindi may iwasan na may mga tanong na tanong magkano monthly, ganun. For 6 months, 3 months, depende yon sa inyo. So, sa akin kasi meron akong calculator for 6 months. So, ang binibigay ko sa client ko, 15% for 1 month, 20% for 2 months, ayan, etc. etc. So, for example, ang puhunan ko dito is 15,000. And ang gusto ng client ko is 3 months. So, ito yung bibigay kong semi-monthly na kasi ako by semi-monthly kasi ako kung maningil. So, ito yung semi-monthly and then ito yung tutubuin ko for 3 months. So, kunyari for 10,000 tapos 6 months naman. So, ayun, 45% ang additional ko kapag ka 6 months. Mas mataas, mas mababa. 10,000 to. Ayan. So, semi-monthly, 1,208. Ito yung bibigay kong payment sa kanila and then ito yung tutubuin ko. So, ganun siya. Ganun nag-work to. So, ayun. Sana makatulong din tong tab ng calculator and then cash paluwagan sa inyo. Okay, thank you so much sa pag-avail nitong aking tracker. Sana makatulong to sa inyong business at sana mas mapabilis ang inyong pagre-record. Hindi na kayo mahihirapan, mababawasan ang sakit ng ulo nyo. So, yun. Thank you so much. Good luck to your business. Bye!